video about dyan. Anong video? Meron ba siyang bagong video? Teka nga. Hindi ko pa nakita kasi hindi ko mag-gets si Risa, no? Yung parang, parang hindi ko, kasi para sa akin, nagigets ko yung sinasabi ni Duterte, parang, tapos Risa, ikaw hindi mo mag-gets? O talaga nagtatanga-tangahan ka lang? Oo. Tanga-tangahan. Ito. Wait. Ito yata. It's all right, Mr. Chair. Yes. Why did President Duterte ask for a quick break? Was he nervous about Risa Hontiveros, like the Kakampinks claim? That's fake news again, and I'll tell you the reason why. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. How about si Carl? Alam mo, ma'am, before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Now, what is guilt is personal. This phrase reflects a legal principle, which means only the person who committed the crime can be held accountable for it. Responsibility cannot be transferred to others. And of course, Risa doesn't know this since she hasn't studied law like Duterte has. Magtanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, itanong ka muna ngayon before we proceed. No. I already prepared these questions with my legislative staff. It's personal. Yes, it's very personal. So, oh my God! You know, ang tawag dito? Anong malabo sa guilt is personal? Bakit pinagpipita niya ng, so ikaw yung accountable sa pagpatay kay Kian? Parang, ewan ko sa'yo, Risa. Sumasakit utak ko sa'yo. Ayan po yung mga inibuklok natin. Kaya ko po magtanong sa abogado. Ba't di ka pa magtanong, kantang ina mo ka? Kaya ko po tanong. Ba't hindi ka magtanong? Sabi ni Pierre, hindi magtanong ka na ngayon. Oo. Ayan, abogado si Pierre, magtanong ka. Diba? Oo, diba? Diyos me, nakakaloka si Risa. Pagkatapos, ang buwisit kasi doon, unang-una, ang sinasabi ni PRRD, kasi yung order ni PRRD, it is a lawful order, okay? And I don't think we're going to have a debate on that. Na lawful yung order ni PRRD. Yung sinabi niya na, encourage nyo yung mga kriminal na lumaban. Pag lumaban, patayin nyo na. Okay? If that statement is illegal, my God, dating-dati pa lang, napakulong nyo na sa PRRD. But it is not. There is nothing wrong with that statement. Okay? There's nothing wrong with that statement. Actually, may mga nakausap akong Jennifer Sevilla Dance Troupe members dyan na sinasabi nila, Joey, ang ibig sabihin kasi nang i-encourage mo yung criminal, ganito, wag mo aarestuhin yung criminal in a very stealth manner. Yung kunwari, yung parang bigla kayo magpuputukan, wag ganon. Wag ganon. Ang ibig sabihin na encourage mo is that you make that, you make the criminal, o yung i-arestuhin ninyo, yung purported criminal, ipaalam ninyo na, pupunta kami dyan, uhulihin namin kayo, napapalibutan namin kayo, ganyan-ganyan. So that the criminal would have a time to think, lalaban ba ako o hindi? Ngayon, pag yung criminal, sira ulo, lalaban yan. Ngayon, pag lumaban yan, patayin nyo na. Ngayon, ang criminal na humugot ng barel at makikipagparilan sa pulis has no business in doing that. Walang kaibahan nyo sa The police has no business in doing that. Di ba? Walang kaibahan nyo sa sumuko ka na, napapaligiran ka namin. Correct. Exactly. Yun. Because that will give an opportunity doon sa criminal na magkaroon pa siya ng time, lalaban ba siya o susuko siya? Ngayon, kung sira ulo yung criminal, lalaban yun. Pag lumaban yun, patayin nyo na. Pag lumaban yun, tarantado talaga yun. Hindi mo na mare-reform yan. 'Di ba? Pero kapag sumuko yan, di ibig sabihin, meron pang pagkakataon para i-reform mo yan. Kasi aminado rational susuko sa pulis ayaw makipagpatayan. Ngayon, yung order ni PRRD, okay?
I don't think there is a debate that it is illegal. It is not illegal. Had that statement is declared illegal, dapat dating-dati nyo pa inaresto si PRRD. Immediately, July 1 pa lang, inaresto nyo na si PRRD. And in fact, yung mga lawyers na sumunod, ay yung mga police na sumunod sa order ni PRRD at nakulong, i-impute na sa kanya yun. Ay, hindi kasi yung order, ito yung exact na sinabi. Sinasabi naman na ni PRRD yan kahit before pa. There is nothing illegal to it. Ngayon, ang sinasabi nito ni Risa, ang gusto ni Risang mangyari, kunin ni PRRD yung mga responsibility nung mga pulis, yung guilt nung mga pulis sa mga aksyon na illegal. Bakit iti-take ni PRRD yung responsibility doon? Kung di ba kahit katangat kalahati? Like for example, yung kay Kian, di ba nag-decide na yung korte doon na illegal yung ginawa ng mga pulis? Kung illegal yung ginawa ng mga pulis, ibig sabihin, hindi nila sinunod si PRRD. At kung hindi nila sinunod si PRRD, bakit iti-take ni PRRD yung responsibility doon? Diba? Ito yung logic na hindi masundan ng mga fans ni Risa Ontiveros. Kaya kayo, mag-ingat kayo mga kabataan. Okay, ganito ha. Lalong-lalo na yung mga followers ko na alam ko pinaparinig nyo to dun sa mga kabata, sa mga pamangkin ninyo and whatnot. Okay, magiging mabait ako. Okay, you can, okay, i-flag nyo tong time na to. Okay? And then show this to your young pamangkin, young ganyan-ganyan. Because I want to talk to them. Okay? Baby girl, baby boy, okay? Kung kayo ay namamangha kay Risa Ontiveros dahil sa mga sinasabi niya, maling-mali kayo, baby girl and baby boy. Okay? Kaming mga ate ninyo, kaming mga tita ninyo, kaming mga mami ninyo, daddy ninyo, mahal namin kayo. Ayaw namin kayong naniniwala sa tatanga-tanga. Okay? Bakit tatanga-tanga si Risa Ontiveros? Kasi hindi niya naintindihan yung policies ni PRRD. Hindi niya naiintindihan na yung war on drugs policy ni PRRD ay legal. Okay? Legal yun. Okay? Ngayon, si Risa Ontiveros, ang gusto niyang mangyari ay kunin ni PRRD ang mga responsibilidad, ang accountability ng mga trabaho ng mga pulis na illegal. Kung di ba naman tangat kalahati itong si Risa Ontiveros, bakit mo gagawin yun? Okay? So ngayon, kayo, mag-ingat kayo sa iniidolo ninyo. Okay? Hindi porket maganda sa tenga, hindi ibig sabihin nun, mahal niya na ang bayan. Kasi ang senador na nagpapakalat ng katangahan, ang target niyan, mga tangang botante. At kayong mga bata, madali kayong maniwala. Kung meron kayong katanungan, kausapin nyo kaming mga nakakatanda. At maaari natin tong isa-isahin, yung mga part na hindi nyo naiintindihan, pwede natin tong pag-usapan. Okay? Mahal namin kayong mga bagets, minsan kaming mga matatanda, galit na lang talaga kami, at napapamura sa sitwasyon, kasi ayaw naming ipamana sa inyo yung pangit na Pilipinas. Mahal namin kayo. So sana makinig kayo sa amin. Huwag na kayong mag-e-elect ng mga politikong katulad ni Risa Ontiveros na manipulative, na sinusuportahan ang mga taong kagaya ng mga baklang nananapak dahil hindi nagpakita ng okay? So please, you can cut that. Pakita ninyo sa mga pamangkin ninyo, sa mga menor de edad ninyong mga and whatever, ganyan-ganyan. Pakita ninyo. I really want to reach out to you, children. Mahal namin kayo. Ayaw namin kayong mauwi sa mga politikong manloloko. Kagaya ni Risa Ontiveros. Okay? Might namin Joey magpayo. Ako mapapayo ko sa kanila. Pag pinakita sa inyo, isubo nyo. Pag hindi sa inyo pinakita, huwag kayong manapak. True.
Sabi ni taga San Jose del Monte ako, I've been a principal for 12 years. Alam ko ang noon bago si PRRD, takot ang pulis manghuli ng adik. Sabi ni Sir Greg Francisco. Sir Greg Francisco, feeling ko po ay kilala niyo po ang tatay ko. Ayan. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? At shout out po sa inyo, sir. Ayan. Okay? Oo nga, tama naman si Judy Ann. Following that reasoning, di parang, di ba, yung sa Marawi siege. That seems illogical. Correct. Ganon. Ngayon, ang sinasabi ni PRRD doon, yung sinasabi niya na, huwag kayong matakot in following my orders, my lawful orders. Kasi nga, ang mga pulis, yung sinasabi ni Sir Greg, prior to PRRD, ang mga pulis, takot talaga silang gawin ang kanilang mga trabaho ng mahusay. Kasi nga, manghuhuli sila, magkakaroon ng engkwentro, magkakaroon ng barilan, pagkatapos yung pulis, matatanggal sa trabaho, kasi dadramahan, human rights, ganyan, in order to please the clamor of the realista and whatever, for political brownie point, mag-suffer ang career ng pulis. Yun ang nangyayari. Si PRRD, ang ginagaranti lang niya, huwag kayong mag-alala kasi legal yan. At ipaglalaban ko kayo kung susundin ninyo at gagawin ninyo ang inuutos ko sa inyong legal. At tama naman si PRRD, pag lumaban yan, patayin nyo kaysa naman kayo mapatay. Kaya otoridad, tapos magpapadihado kayo sa mga adik, sa mga pusakal. True. Ayun. Mamili kayo, meron kasi sinasabi, buuin mo naman yung payo mo sa mga bata. Ayan. Bago tayo mag-end live dahil alas stress na. Ayan. Buuin mo naman yung ikakat ko rin yan. Ay lang yung payo ko, kapag pinakita sa inyo, isubo nyo. Pag hindi pinakita, huwag kayo manapak. Grabe siya. Ayun. So, ayun. Sabi ni Bright, sabi nga noon ni PRRD sa police, huwag kayong matakot na gawin ang tungkulin ninyo. Kung mademanda kayo dahil sa pagtupad ng duty, kasama nyo ako. Claro. But idiots like Risa Ontiveros would like to twist that. Tanga eh. Diba? Okay. So ngayon, sinasabi ko lang doon sa mga bagets, sana wag kayong matakot sa amin na very, very passionate dito. At siguro kung naririnig nyo kami na minsan kasi, sabi nga ni Inday Sara, minsan kasi yung mga tao nakakapagmura talaga sa galit. Dahil lalo na sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. At sana naiintindihan ninyo na na-high blood kami sa mga pangyayari, sa mga leaders natin, dahil ayaw namin ipamana sa inyo ang Pilipinas na bulok. Ami, nagigets ko na. Ito kasing mga supporters ni Risa, appealing sila sa mga kabataan na hindi naman na-experience, kasi syempre 6 years ago pa or more than pa, yung malalang problema sa droga, that time itong mga kabataan na mga bata pa to sa bahay-bahay lang, hindi nila alam na noon, kung lumabas ka sa daan, naglakad ka sa avenida, pumunta ka sa rekto, huwag na maglalabas ng cellphone. Pag nasa jeep ka, hindi ka pwede maglabas ng cellphone. Pag may tumawag, nag-text, delikado ka pa. So, they don't understand the danger. Hindi nila alam yung danger na yun. Kaya ngayon, ito rin yung ginagawa nila Marbil sa kanitong mga politikong to. Parang yung mga adik, ano na yan, walang ibang kapagkakitaan eh. Nagtatrabaho lang naman para may alam, pinapaano nila, dinadowntin nila yung kaadikan. Para itong mga kabataan na to, magmukhang masama sa paningin nila yung nangyaring drug war. Correct. Ayun. Agree si Hale sa'yo, Mami Laika.